A day in our life as a simple family living here in Canada. Ngayong araw nga ay ang celebration namin ng Father's Day, kaya naman paggising ko ay diretso kusina na ako agad para simulan na yung mga lulutuin ko. Dito nga namin napagdesisyon na naganapin sa bahay dahil nga mas convenient na rin para sa amin dahil may baby kami. At simula nga nung lumipat kami dito sa bagong unit namin ay hindi pa sila nakakapunta at nakakabisita. Inuna ko munang lutuin ang sarsyadong bangus para sa pananghalian namin. At dahil nga dalawa yung bangus namin, yung isa naman ay ginawa kong daing, binabad ko sa suka na may bawang, paminta, asin at iba pang pampalasa. Potluck nga kami sa food kaya naman hindi ganon karami yung lulutuin ko. Nung nakaraan nagluto ako ng merienda namin na turon, kwek-kwek, chicken skin. Nakita nga nila yon sa my day ni Soneng kaya sabi ko ayun na lang yung lulutuin ko para sa kanila ngayon. Nakakamiss din naman kasi talaga yung mga Pinoy street food. Sakto naman ay marami pa kaming chicken skin na tira dahil isang box yung binili ni Soneng. Habang nagluluto ako ng sarsyadong bangus, niready ko na yung chicken skin, nilinisan, in-strain para mamaya ay mawala na yung mga tubig-tubig. Dahil matalsik nga yung bangus, nilagyan ko muna ng harina bago ko pinrito. Habang nagluluto naman ako, si Soneng ay naglalaba at nagtutupi ng mga damit namin. Magluluto nga din pala ako ng palabok dahil marami akong ulo ng hipon na na-stock sa ref. Pinakuluan ko ng mabuti para makuha ko yung katas at ayun nga yung gagamitin ko sa pinaka-sauce ng palabok. Sinabay ko na din yung paggawa ng sauce para naman sa kwek-kwek. Yearly nga namin ginagawa yung ganito, yung pag-celebrate ng Mother's Day at Father's Day. Nakakatawa kasi may mga kaibigan kami na kasamang nagse-celebrate kahit papano nababawasan yung pagkamis sa Pilipinas. 6 kami na pamilya na laging magkakasama, mag-celebrate sa lahat na okasyon dito sa Canada. Pati sa mga galaan at camping, kami-kami din yung mga magkakasama. Sa totoo lang, ito yung friendship na hindi ko inaasahan dahil hindi nga namin sila kaedad. Akala ko nung una hindi namin sila makakasundo dahil baka iba yung vibes nila. Pero totoo talaga yung age doesn't matter sa lahat ng relationship dahil sobrang genuine lang ng samahan namin, wala sa edad at lahat magkakasundo kami. Para kaming nagkaroon ng mga ate at kuya dito sa Canada na maituturing na rin namin na parang pamilya. Pagkatapos nga palang mailuto yung sauce ng palabok, sunod naman ay gagawa ako ng coffee jelly. Decaf nga lagi yung ginagamit ko na kape para pwede rin sa mga bata. Pinaghalo-halo ko muna yung kape, asukal, gelatin bago ko sinindihan yung kalan. Pagkakulo nga ay hinango ko na din agad. Sunod naman ay gagawa ako ng turon pero dahil frozen yung mga saging dito kaya nilagay ko muna sa microwave. Natapos ko na nga din gawin yung coffee jelly at dahil nga frozen pa yung pambalot ko ng turon at yung saging, sinimulan ko ng umpisahan ang paggawa sa kwek-kwek dahil nga medyo matrabaho ito. Para wala akong masayang na oras habang ginagawa ko yung kwek-kwek ay nagsalang na rin ako ng chicken skin. 6:30 to 7 PM pa naman ang usapan namin pero inagahan ko ang pag-prepare dahil matagal nga niluluto ang mga to at maglilinis pa din kami ng bahay. Marami nga ang nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa yung kwek-kwek dahil pag sila daw yung gumagawa hindi dumidikit yung pinaka-butter. Kumbaga humihiwala yung pinaka-itlog dun sa pinaka-coating niya ng harina. Sobrang dali lang naman gawin ng kwek-kwek. Bago mo nga i-dip dun sa pinaka-butter mo, dapat i-roll mo muna yung pinaka-itlog sa harina para sa ganon kumapit sa itlog yung pinaka-coating at makover lahat. And another thing, dapat tama lang yung lapot at labnaw ng pinaka-butter or ng mixture mo. Sinabay ko na nga din palang iprito yung turon dyan at hindi ko na pinakita yung paggawa dahil for sure alam nyo na kung paano gawin yon. Nung luto na nga lahat ay inayos at inalagay ko na sa lamesa at maya-maya lang din naman konti ay isa-isa na silang nagsidatingan. Ang dami nga namin pagkain at dahil hindi kalakihan yung lamesa namin kaya hindi na lahat nagkasya. Kung saan-saan na nga lang namin nailagay yung iba dahil nga wala nang space. Maya-maya lang din naman konti ay nagsikain na kami dahil nasa 8 PM na din yan kaya naman medyo gutom na rin kami. Hindi ko ito ma-upload ng saktong Father's Day pero babati pa rin ako ng Happy Father's Day sa lahat ng tatay lalo na sa mabubuting ama na pinili at pinanindigan maging tatay sa mga anak nila dahil ako bilang isang magulang na din alam kong hindi madali ang obligasyon ng pagiging isang magulang pero dahil tayo ang pumili bilang maging isang tatay at nanay ng mga anak natin kaya dapat kailangan natin harapin ang obligasyon na tayo ang gumawa at ang may gusto. Kaya saludo ako sa mga tatay na responsable at ginagawa ang lahat para sa pamilya nila, handang magsakripisyo at mapagod araw-araw para maibigay ang pangangailangan ng mga anak. At proud ako na isa doon sa mga lalaki na yon ay ang asawa ko. Hindi kami mayaman sa pera at material na bagay pero pagdating sa pagmamahal at aruga ay sobra-sobra at higit pa ang binibigay niya para sa amin ng mga anak niya. Produkto ako ng isang broken family, lumaki na hindi naranasan na buo ang pamilya pero ngayong ako na ang may sariling pamilya, alam ko na hindi ipaparanas ni Lord sa mga anak ko ang naranasan ko. Anyway, kompleto na nga pala kami sa mga oras na yan. At syempre dahil celebration ito, kaya naman hindi pwedeng mawala ang konting inuman. Wine nga para sa aming mga girls at beer naman para sa mga boys. Alam nyo, kahit Father's Day ay parang Mother's Day pa din yung sineselebrate dahil nga mas marami pang nainom yung mga nanay kesa sa tatay.
2 AM na din nung natapos kami. Simple lang yung naging celebration namin pero masaya at puno ng kwentuhan at tawanan. And that's it for today's mini vlog. Follow me for more. Thank you for watching.